Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2022, na pinamagatang The Gray Man. Nagsisimula ang pelikula sa pagbisita ng senior officer ng CIA na si Fitzroy sa bilanggo na nagngangalang Cortland Gentry. Si Gentry ay nakulong noong 1995 matapos niyang patayin ang kanyang sariling ama para protektahan ang kanyang kapatid. Kilala ang kanyang ama na mapang-abuso. Magiging karapat-dapat si Gentry para sa parol sa loob ng 8 taon. Ibinunyag ni Fitzroy ang mismong dahilan kung bakit binibisita niya ang bilanggo. Gusto niyang mag-alok sa kanya ng kalayaan, at bilang kapalit, magtatrabaho si Gentry para sa CIA. Siya ay sasanayin upang maging isang assassin bilang bahagi ng programa ng Sierra. Ang kanyang pangalan ay magiging Six. Ang trabaho ni Fitzroy ay mag-recruit ng mga matitigas na kriminal at bigyan sila ng kalayaan mula sa pagkakakulong bilang kapalit ng panghabang buhay na pagtatrabaho sa CIA. Pagkalipas ng 8 taon, sa isang misyon sa Bangkok, isang babae ang lumapit kay Six at nag-abot sa kanya ng isang plastik na baril. Ang baril ay nilagyan ng teknolohiya na nagpapahintulot sa kanya na ma-access ang isang pinaghihigpitang pinto kung saan nakatago ang kanyang tunay na baril. Pinagmamasdan niya ang kanyang target mula sa glass floor. Para sa misyong ito, nagtatrabaho siya kasama ng kapwa CIA agent na si Danny Miranda. Ang kanyang target ay nasa 2nd floor. Nakatanggap siya ng impormasyon ng direkta mula sa CIA Tactical Operations Center na ang target ay nakita na. Ipinaalam ng pinuno sa misyon, na si Denny Carmichael, kay Six na ang target ay pinaghihinalaang nagbebenta ng mga lihim ng pambansang seguridad na maaaring malagay sa panganib ang bansa. Inutusan siyang alisin ang target bago makumplito ang transaksyon. Pagdating ng target, naghahanda si Six para isagawa ang misyon. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay hanapin ang perpektong timing at putok sa target. Habang kinukumpirma ni Six ang target, binigyan siya ng berdeng ilaw upang patayin ang target. Isang bata ang lumapit sa target at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Hindi nagawang magpaputok ni Six. Gusto ni Carmichael na ipagpatuloy ang misyon, dahil mayroon silang maliit na bintana upang maalis ang target. Tumanggi si Six na sumunod sa utos at nagkunwaring hindi gumagana ang baril. Pagkatapos ay pinindot niya ang switch ng alarma sa sunog at sinundan ang mga security guard habang papaalis na siya sa lugar. Inalis ni Six ang ilan sa mga security guard ng target. Si Miranda na rin ang lumalaban sa ibang mga guard. Nakaharap na ngayon ni Six ang target. Ang target ay nagsasabi na siya ay si Sierra 4. Naganap ang hand-to-hand combat hanggang sa sinaksak siya ni Six ng maraming beses. Sinabi ni 4 na kilala niya kung sino si Six. Idinagdag din niya na na-recruit din siya ni Fitzroy. Dumating si Miranda sa pinangyarihan. Nag-aalala si Six kung bakit alam ni 4 ang pangalan niya. Siya ay dapat na maging The Gray Man, dahil wala siyang record at walang intel tungkol sa kanyang krimen. Si Six ay nakatanggap ng tawag mula kay Carmichael na humihingi ng paliwanag sa nangyari. Sinabi sa kanya ni Six na hindi gumagana ang kanyang baril. Interesado si Carmichael na malaman kung nagbigay ng impormasyon si 4 kay Six bago siya namatay. Gusto rin niyang malaman kung may nakuha si Six kay 4. Tinatanggi ni Six na may natuklasan siya kay 4. Ang hindi alam ni Carmichael ay si Six ay may hawak na micro SD card. Nagtataka kung ano ang nasa loob ng storage data, pumunta si Six sa isang internet cafe upang tingnan kung ano ang nilalaman. Habang inaalam ang password para sa isang restricted file, tinawagan siya ni Miranda para ipaalala sa kanya na aalis na sila. Sinabihan siya ni Six na susunod na lang siya. Hindi na siya komportable, at ang katotohanang alam ni 4 ang kanyang pangalan ay sapat na para isipin na maaari siyang patayin anumang oras. Tinawagan ni Six ang taong nag-recruit sa kanya at nasa labas na ng CIA, si Fitzroy. Ipinaalam niya sa kanya na pareho silang nasa panganib. Namumuhay na si Fitzroy sa isang pribadong buhay matapos magretiro sa ahensya. Alam na ngayon ni Carmichael na si Six ay nagtataglay ng napaka-confidential na impormasyon. Si Susan Brewer, ang subordinate ni Carmichael, ay nagtanong sa kanya kung ano ang susunod na hakbang nilang gawin. Gagamitin niya si Eliud Hansen. Siya ay isang kasumpa-sumpa na mamamatay tao na may kahangahangang bilang ng pagpatay at ang mga pamamaraan ay itinuturing na kakaiba. Isa siyang ex-CIA agent na na-kick out sa ahensya. Nasa Monaco si Hansen na nagpapahirap sa isang tao at nakatanggap siya ng tawag mula kay Carmichael. Ang susunod niyang target ay si Six. Sinabi rin sa kanya ni Carmichael na si Susan ang makakatrabaho niya.
Dahil si Six ay bihasa sa pagtatago, kailangan nilang kumilos ng pino para maakit siya. Alam nila na si Six ay medyo malapit kay Fitzroy, kaya iminumungkahi ni Hansen na maghanap sila ng isang tao na pinapahalagahan ni Fitzroy at pagkatapos ay pilitin si Fitzroy na isuko ang lokasyon ni Six. Dumating si Six sa paliparan ng eroplano sa Chiang Mai kung saan naghihintay sa kanya ang isang pangkat ng mga armadong lalaki. Nakatanggap si Miranda ng tawag mula kay Carmichael nang siya ay aalis na papuntang Singapore. Sinabihan siya ni Carmichael na sumakay sa ibang eroplano at makipagkita sa kanya sa Berlin para sa isang meeting. Nagsisimula na siyang maniwala na higit pa ang nalalaman ni Carmichael kaysa sa sinasabi niya sa kanya. Sa sandaling magkita sila sa Berlin, si Miranda ay tinanong. Gustong malaman ni Carmichael kung alam ni Miranda na si Six ay malapit ng magtraidor at ilantad ang operasyon. Si Miranda ay nagsabi ng totoo na wala siyang ideya kung ano ang mga plano ni Six dahil nakilala lang niya siya doon sa Bangkok sa unang pagkakataon. Idinagdag ni Carmichael na si Six ang huling assassin doon. Ang lahat ng natitira ay pinatay o nakabalik sa bilangguan. Dumalo si Fitzroy sa libing ng kanyang kaibigan nang tawagin ni Hansen ang kanyang atensyon. Alam na hindi makikipagtulungan si Fitzroy, ginawa niya ang kanyang mga hakbang bago pa man lumapit. Pagkatapos ay ipinakita ni Hansen kay Fitzroy ang patunay na bihag niya ang kanyang pamangkin, na si Claire. Pinapanatili niyang bihag si Claire sa isang mansyon sa Croatia kung saan doon niya ginagawa ang kanyang mga operasyon. Tinawagan ni Fitzroy ang lalaking namamahala sa pagsundo kay Six. Nakatanggap siya ng utos na alisin si Six. Ang mga tauhan ni Fitzroy ay nagsimulang gumalaw patungo kay Six na alam na kung ano ang mangyayari. Gamit ang fire extinguisher, nilalabanan niya ang mga ito. Nasira ang eroplano mula sa kaguluhan, at si Six ay napilitang tumalon sa sasakyang panghimpapawid ng walang parachute. Tumalon siya sa eroplano ng walang parachute ngunit hindi nagtagal. Napansin niya na ang isa sa mga lalaking nagtatangkang pumatay sa kanya ay ilang yarda ang layo. Pagkatapos ay lumipat siya sa kanyang direksyon at humawak sa kanyang parachute hanggang sa ligtas silang bumagsak sa lupa. Si Six ay tumawag kay Fitzroy matapos makaligtas sa pagpatay. Ipinaliwanag ni Fitzroy na ang kanyang pamangkin, si Claire, ay ginagamit ng CIA bilang pananakot sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Hansen ang tawag at hiniling na isuko ni Six ang data na nasa kanya. Si Six ay hindi nagpapakita ng interes sa pakikipagtulungan. Idinagdag ni Hansen na nakipag-ugnayan siya sa iba't ibang mga pangkat ng pag-atake upang habulin si Six para sa malaking pabuya. Patungo na sa kanya ang mga armadong lalaki. Ibinunyag na noon na si Six ang nag-aalaga kay Claire matapos mailantad ang personal na file ni Fitzroy sa Hong Kong. Inaalagaan niya si Claire ng mabuti dahil sa kondisyon ng kanyang puso. Isang gabi, humingi ng tulong si Claire dahil nahihirapan siyang huminga. Sa kabila ng panganib na malantad, dinala siya ni Six sa ospital, at nakaligtas siya. Sa kasalukuyan, dumating si Six sa Vienna upang hanapin ang serial number ng pacemaker ni Claire mula sa Laszlo Sosa. Iyon ang paraan niya sa pagtunton kung saan nakakulong si Claire. Kailangan din niya ng peking passport para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Habang kinunan siya ng larawan, naramdaman ni Six na may mali. Bago siya makapag-react, bumukas ang kinatatayuan niya, at si Six ay nakulong sa loob. Sa lahat ng magagamit na kasangkapan, ginagamit ni Six ang lahat ng ito upang makahanap ng paraan upang makatakas. Hindi niya kayang manatili doon, alam niyang desperado si Carmichael na alisin siya. Ipinaalam ni Sosa kay Hansen na si Six ay nahuli na. Pagkatapos ay inutusan ni Hansen ang piloto ng eroplano na lumapag sa Vienna. Kapag ang piloto ay nag-aalangan na lumapag, binaril niya siya sa tagiliran. Dumating ang pangkat ni Hansen sa lugar ni Sosa. Pagkatapos ay pinatay ni Hansen si Sose bago hinanap si Six. Sa puntong ito, gumagawa ng paraan si Six. Nang ang dalawang lalaki ay lumapit sa trapdoor, si Six ay pinasabog ang bomba na itinanim niya. Pagkatapos ay lumabas siya at pinatay ang mga tauhan ni Hansen. Habang lumalayo si Six, naabutan siya ni Hansen, ngunit bago niya mapatay si Six, binaril siya ni Miranda ng tranquilizer at iniwan siya sa kalsada. Pagkatapos ay kinuha ni Miranda si Six. Gusto niyang linisin ang kanyang pangalan pagkatapos maalis sa trabaho. Tinanong niya kung ano ang nagudyok kay Six na magnakaw ng isang file mula sa CIA. Ipinaliwanag niya na nagbigay si Ford ng naka-encrypt na file sa kanya, at sinasabi niya na iyon ang dahilan kung bakit siya hinahabol ni Carmichael dahil alam niyang mayroong isang bagay sa file na maaaring magpabagsak kay Carmichael at sa ahensya.
Dinala ng mga tauhan ni Hansen si Fitzroy sa Croatia. Si Fitzroy ay muling nakasama ni Claire. Gamit ang isa sa mga CCTV sa operasyon sa Bangkok, alam na ngayon ni Hansen na ipinadala ni Six ang file sa Prague. Dapat malaman ni Fitzroy kung sino ang taong pinagkakatiwalaan ni Six sa Prague. Ito ay isang bagay lamang ng pagkuha ng impormasyong iyon mula kay Fitzroy. Ang pagpapahirap ay nagsimulang pilitin si Fitzroy na sumuko, ngunit ang dating opisyal ng CIA ay napakahirap pakantahin. Sa puntong ito, mas interesado si Miranda sa pag-alam kung ano ang nasa naka-encrypt na file kaysa sa pagkuha ni Six bilang kanyang sandata para maibalik ang kanyang trabaho. Si Six ay umamin na ipinadala niya ang file sa UK Agency Chief, na si Cahill, sa Prague. Papunta na sila ngayon sa Prague. Walang inaasahang bisita ngayon si Cahill, ngunit may nag-doorbell sa pinto. Si Miranda pala. Pinapapasok na sina Miranda at Six. Ipinapakita sa kanila ni Cahill kung ano ang nasa loob ng naka-encrypt na file. Naglalaman ito ng medyo malakas na ebidensya laban kay Carmichael, na sangkot sa pambobomba, torture, at pagpatay, bukod sa iba pa. Sa lumalabas, ginagamit ni Carmichael ang CIA bilang kanyang personal na assassination team. Sila ay sumasang-ayon na may isang tao sa itaas na antas sa likod ng lahat ng ito. Matapos makuha ni Four ang mga file na ito, sinubukan niyang ibenta ang mga ito sa pinakamataas na bidder. Doon inilagay ni Carmichael ang bitag at ginamit si Six para maalis siya. Ngayong alam na nila kung ano ang nasa file, kailangan ni Miranda at Six na makaalis doon sa lalong madaling panahon. Ibinigay ni Cahill kay Six ang kanyang mga susi sa kotse at ang lokasyon ng kotse at mga kailangan ni Six. Samantala, nagpadala si Hansen ng mga masasamang mamamatay tao sa lugar ni Cahill matapos malaman ang kanyang address. Walang pag-aaksaya ng oras, pinasok nila ang bahay ni Cahill. Sa pagpasok ng mga asasin, pinasabog ng may karamdamang si Cahill ang kanyang tahanan upang bigyan ng pagkakataon sina Six at Miranda na makatakas. Si Six ay tinutukan ng baril ng lokal na pulisya ng Prague, ngunit si Six ay namamahala upang makatakas sa isang eksena matapos silang paputukan ng mga asasin ni Hansen. Isang mahabang habulan at labanan ng baril ang naganap, at si Six ay nailigtas ni Miranda, gamit ang bulletproof na kotse ni Cahill. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa isang ospital upang subaybayan si Claire sa pamamagitan ng wireless signal broadcast mula sa kanyang pacemaker. Alam na nila ngayon na siya ay nasa Croatia. Sa sandaling malapit na silang umalis sa ospital, isa sa mga tauhan ni Hansen, si Lone Wolf, ang pumasok sa eksena upang kunin ang file mula kay Six. Isang labanan ang naganap, at si Lone Wolf ay nagtagumpay sa pagkuha sa file. Pagkatapos ay dinala niya ang file kay Hansen. Sinundan ni na Six at Miranda ang pacemaker sa base ni Hansen. Lumilikha si Miranda ng distraction habang si Six ay pumasok sa mansyon at iniligtas sina Fitzroy at Claire. Si Fitzroy ay mortal na nasugatan habang sila ay tumakas at isinakripisyo ang kanyang sarili sa isang nabigong pagtatangka na patayin si Hansen. Pinabagsak ni Miranda ang mga tauhan ni Hansen, ngunit si Lone Wolf ay makitid na nakaligtas. Natalo niya si Miranda sa isang laban, ngunit binibigyan niya ito ng lakas na naiinis sa pagpayag ni Hansen na pumatay ng mga bata at ang kanyang kawalan ng moralidad. Nagtatapos ang pelikula nang si Claire ay na-hostage ni Hansen, na kinaladkad siya sa isang napakalaking bakuran. Pagkatapos ng habulan, binitawan ni Hansen si Claire at nakipag-away kay Six. Bago siya mapatay ni Six, binaril at pinatay si Hansen ni Brewer, na nagpaalam kay Six na plano rin niyang ibunyag ang mga aksyon ni Carmichael at Hansen upang makakuha ng kalamangan sa kanya. Gayun din, ipinangako ni Brewer ang kaligtasan ni Claire, ngunit kung mananatiling asasin ng CIA si Six. Si Six at Miranda ay walang pagpipilian kundi ang magtulungan sa pagtatakip, kung saan sa huli, walang aksyon na ginawa laban kay Carmichael. Pagkatapos ng pagpupulong sa punong tanggapan ng CIA, nagbanta si Miranda na papatayin si Carmichael kung may anumang pinsalang dumating kay Claire. Si Six ay namamahala upang makatakas sa kustodiya at pinalaya si Claire, na nakakulong sa isang hindi natukoy na lokasyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula, mga idolo. Salamat sa inyong panonood.